Kaliwat ka ng mga reklamo ang hinaharap ng mga 18 na ex-Marines matapos ang pasabog nila na naghahatid sila ng pera sa ilang personalidad sa kasagsagan ng investigasyon ng madugong drug war ni dating Pangulong Duterte. At kaugnay niyan, makakausap natin ang political analyst na si Ronald Llamas. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita, sir. Magandang gabi, Ninya, Jack. Nakapagpagasolina na ba kayo? Yun na nga eh, Oo, no? pagtapos na ito, sir, magpapagas na kami. Kayo, sir, nakapagpagas na kayo? Di pa very busy eh. No? Yun na nga Pero binanatan ko na yung mga gas companies. Ay, Oo, na sir, no? oo. Oo, alam mo, sana hindi nila one time, big Oo, time. eh, Yung iba kumbaga- raw eh, yun ang ginawa ngayon eh. Oo, eh. Ano ba mas Eh, gusto niyo, sir? tsaka- Pautay-utay o isang bagsakan na lang? Isang aray na lang? Maningil. Ang bilis nila maningil pag tumaas ang presyo. Pag bumaba naman ang presyo sa global market, ang tagal nila babaan. Yun ang pautay-utay. Ha? pag rollback, yun ang pautay-utay. Tsaka hindi ba Tapos dapat meron silang reserve 60 yan? to 90 days na buffer yun? na oo. binili nila sa lumang presyo. Tapos ngayon biglang ibebenta nila Yun sa nga, buffer. sir, eh, no? Actually, sir, yun ang hindi ko maintindihan. Oo, eh. Lumang stock ang ginagamit, eh, no? Oo. So Pero bakit- binebenta sa bagong presyo. At ba't natin pinapayagan yun, knowing na meron silang up to 90 days, di ba, na buffer? Maraming paliwanag yung gobyerno pero simple lang sa akin. Diba? Hindi naman kinakailangan din ng maraming technical na paliwanag. Yung transfer fees, mga ganun-ganun daw. Kaya nga, sir. Naging gasolina bigla yung ating pag-uusapan. Ramdam Pero ko kasi yung talagang masakit ni yun. Sir Llamas, Oo. eh, no? Dahil Oo. talagang doon siya mainit ngayon. Oo, yun talaga. Lahat tayo apektado Oo, dyan. apektado tayo lahat dyan. Pero balik po tayo dito sa mga dating Marino na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Ano po sa lagay ninyo ang mangyayari sa mga ito? Well, medyo from the very start, nung una ko narinig yan, sabi ko, parang napaka-improbable naman nung kanilang unang press con. 805 billion in 3 years. Sabi ko, pala na, ang hirap nun kahit mag-impake ka ng 1 billion per day, medyo hindi ganun kadaling gawin yun. Ikalawa, nadawit pa si Laila de Lima. Oo nga po. Kakalabas lang ng preso at naging congressman lang last year, last July. No? So napaka-improbable naman na tumanggap siya ng ganong kalaki. Parang what's the use for that? No? At yung dinawit pa yung ICC, kailangan daw sa pang-hotel, pamasahe, panggastos. May budget ang ICC, mayaman ang ICC. Mahigit 120 bansa ang member niya, nagko-contribute sila. May per diem niya na malalaki. Kaya nagulat lang ako nung una ko narinig yung press con. Kaya Tapos nga po. lumabas pa yung pangalan ni Mike Defensor na clearly naman ay involved dyan sa DDS operations. Tapos lately ay lumabas yung pangalan ni former National Security Advisor ni Digong, si General Esperon, na kausap din ng mga retired generals, si Pokis, na nagko-call ng withdrawal of support kay BBM. Kaya nakikita mo na ito yung usual suspects, yung mga kasabwat dito. Pero sir, no, tingin nyo, sobrang kumbaga well-organized dahil kasi meron na rin nag-amplify sa social media at nakita ko may uniform pa eh. May mga Bible quote, kundi ako Bible quote pa yata yung nakalagay sa mga t-shirt po nila eh. Dinamay pa rin Siguro. pati yun. Siguro, yes, well-organized, pero mali yung script eh. Mali medyo sablay yung script. At kaya ngayon, binabawi nila yung mga ilang sinabi nila. Diba? Si Laila de Lima, hindi na tumanggap ng maleta, ng pera. Naging paper bag na lang, na naging supot, tapos naging envelope na lang. So, yung pa lang parang, ba't nagbabago? Oo nga Tapos po. ngayon, nagbabago. Hindi naman daw nila sinabi na tumanggap ng $2 million ang ICC. At kinonvert into dollars. So pabago na ng pabago. No, hindi ko na alam kung ano pa yung babaguhin. Tapos mismo yung kanilang supporter, si Mike Defensor, wala daw siyang kinalaman. Oo nga Pero po. sa bahay niya ginawa yung planning at kotse ng kanyang asawa ang ginamit para dalhin yung mga Marines. So, ang daming nagiging butas. Sana maintain na lang nila yung kanilang original na mensahe. Diba? Ang dami nilang hinalo kaya naka-unravel yung kanilang kwento. At palubog sila ng palubog sa kanilang kumunoy. Nakasuhan pa sila ni Senator Trillanes. Ngayon ay kinasuhan sila ni Congressman Laila de Lima. At ang alam ko, pati yung ICC, pwede silang kasuhan.
paano yung ginawa nilang mga chismis tungkol sa ICC, sa batas ng ICC, harassment yun, no? Harassment yun. At panghuli, ang alam ko, itong linggo na ito ay may magsasampa pa ng disbarment case kay Attorney Baligod, no? Kaya medyo dadami problema nila. Sa bagay, maraming disbarment case ang posibleng umulan itong mga parating na mga araw, hindi lang kay Baligod, kundi pwede kay Topacio, kay Suntay, etc. Ayun na nga, ano ba to? Lahat, anong common denominator? Hindi naman lahat na abogado. Buti pala, hindi tayo abogado Oo, ngayon. no? Parang medyo mainit sila ngayon, mga nadidismang. Oo, eh. Diba? Pero hindi lang mga abogado yan, nanggaling sila sa isang grupo, isang kabal. Yes, No? oo. Di ba? Para Ang alam grupo naman lang natin yan, kung ano yung no? sektor na yan. No? Oo, meron silang script at mukhang itong alam na po natin na after nga ni Congressman Bong Suntay, sumunod nga itong si Topacio, ito naman si Senator Jinggoy, siguro hindi naman siya naman. Oo, iba naman. Oo. Hindi mo nagpaka-ewan sa Senado, sorry to di say. ba parang- Oo, and Pero pare-parehong misogynistic yung kanilang mga hirit. No? Oo nga po Sabi nga ni Attorney Butuyan sa ICC, maraming na-create na lethal digongs. Oo. No? Kaya ito, nakikita mo itong mga lethal digongs na ginagaya yung kanilang bossing. No? Nagsimula sa mga rape jokes, no? Nagsimula sa mga, naalala ko nga noon, nung nabansagan yung Davao as the rape capital of the Philippines, ang sabi ni Digong, magaganda kasi ang mga babae sa Davao Pero mo yung mga ganun sagot. Parang ginagaya lang nila. Na-normalize po kasi dahil po sa kanya, no? Kaya akala mas lalo pang... parang acceptable na no? Parang lalong tumindi yung mga ganitong klase ng mga misogynistic remarks ng mga kalalakihan. Pero yun nga po, no? After nyan, lumabas At yung mga... niya, during Women's Month, International Women's Month. Yun nga Talagang, po. Grabe, Parang no? in your face, di ba? Parang of all times. Tsaka partner, tsaka Sir Yamas, natatanda mo may video dati sa OFW, yung parang punta ni dating Pangulong Duterte, yung OFW, nakahalikan niya sa labi. Di ba? Ay, nakipag-lips to lips. At marami pang pinagtanggol yun. Wala silang nakitang mali nung time na yun. Diba? Siyempre kasi matatakot ka presidente. Yung kampanya pa lang di ba? Nag-rape joke si candidate Digong. Yung missionary na ni-rape sa Davao Jail, ginang-rape, tapos pinatay. Tapos ano sabi niya? Dapat siya daw nauna. Tapos sinabi niya, joke daw. What kind of joke was that? Parang actually, thanks for reminding us again, no? Anong klase po ng bibig ang meron ng mga ito. Talaga nga pong nakakagalit. At na-normalize nga siya. Kaya ngayon, eto, yung kanyang mga kampon, ano? Yung iba po ngayon, sumunod, parang iniisip ko, sinasadya na nila Ayoko na nga i-mention yung pangalan. Na sinasadya na nila ito. Alam nilang magagalit yung tao. At despite it, talagang, sinusulat talaga nila na kesyo kasalanan pa raw ni Ann Curtis dahil sa kanyang mga pictures, nagbikini siya or whatever. Hindi ho ba? Parang ano ba yan? Pinano ba nila yan? O, iniisip nilang mabuti yan Tingin ko hindi pinlano. Tingin ko katauhan talaga nila. No? Ina-outdigong nila ang isa't isa. Ina-outdigong nila ang isa't isa. Pagaspangan po. Kaya nga grabe, dapat hindi yan palampasin. Kaya nga today, naglabas ang Integrated Bar of the Philippines, IBP, ng statement tungkol dito sa ganitong klaseng mga asta ng mga abogado. Nagsimula nga yung paragraph nila sa disbarment case ni Secretary Gadon. Nung nilapastangan niya si journalist Raisa Robles. To emphasize na hindi ito papalampasin. Kaya umasa kayo ng maraming disbarment case na lalabas. Akala siguro nila Topacio, nila Suntay, ay ganun-ganun na lang ito. Pwede nilang gawin ito with impunity. Baka yun ang iniisip nila Baligod. Hindi uubra yan Ang problema, konektado ito. From mass murder, to treason, to plunder, to pagiging manyak, no?
At yan, magkakaugnay. Isang grupo yan eh. Isang grupo yung nag-uusap-usap, isang grupo yung ganyan yung character, isang grupo yung ganyang klase ang linya. Kaya, nung pag binabanatan ko sila as a group. Dahil sinusuportahan nila yan eh. Nagsalita na ba si Vice President tungkol dito sa misogynistic statement ng kanyang mga kaalyado? Nagsalita na ba si Vice President Sara Duterte dito sa mga spies ng China na nahuli last week? So, yun eh, parang nakikita mo, they're supporting each other. Sa iba't ibang usapin na akala mo magkakaiba, pero magkakaugnay. Yun na nga. Like minds think alike, ano? Or birds or of the birds same of the same feather. feather are the Diba? same birds. Yes, ito pa, may isa pa kaming last question po. Ano? Balik tayo sa usapin ng gasolina. No? Itong pagbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos na suspendihin o bawasan ang excise tax sa krudo, ano po ang opinion nyo dito? At sa tingin nyo po ba dapat maibigay na ito sa lalong madaling panahon? Last year, for yung mga rare moments, nag-unite ang labor at saka management para maglabas ng statement para isuspend ang excise tax for at least a year. Dahil last year pa lang, bago pa nangyari itong gera sa Iran, no, dito sa Middle East, ay nararamdaman na ng tao kasi yung epekto, yung pagbagsak ng ating ekonomiya. So naglabas sila ng statement, very rare yan, labor at saka capital, nagsabi, suspend muna natin yung excise tax for at least a year para makahinga yung mga companies na sobrang laki ng tama ng high electricity cost. At yung mga mamamayan, yung consumers, na hindi mo na nga tinataas na ng sahod, ang taas pa ng presyo ng utilities, tubig at saka kuryente. Last year pa yan hiningi. Kaya hindi siya bago. Yes. Kaya kahit late na, dapat gawin na yan immediately ng presidente. Huwag na yan patagalin. Alright, maraming salamat, Ginoong Ronald Llamas. Anytime, Nina. Thank you, sir. Jack.